Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. Collective energy natin mga Aquarians. Collective energy natin mga Aquarians. Paalala, ang nag-iisang account na may 6 siren ay Calamelas 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Raise your swords, Aqua. Let's see kung anong balita. Anong chismis sa ating mga Aquarians. Let's see. Collective energy, please. Collective energy. Collective energy. Plano? Plan A, Plan B? Anong pinaggagawa? Okay. Nag-detach ka sa isang sitwasyon, marami kang plano because sabi mo hindi naman na-heal yung sitwasyon. Nag-stay ka in the past, umasa ka na may mababago, but then sabi mo, teka lang, parang kailangan mo nang mag-detach, to walk away, to emotionally detach, to physically walk away, mag-impake, lumayo, ano ba? Okay? Marami ka naging plano. Okay? Because sabi mo hindi naman naayos ang sitwasyon. The Empress, the official partner here, the feminine in this connection, sabi niya ang dami nang nangyaring hindi tama with the Judgment in reverse. But in the past, because of kasal, bata, promise of love, pinilit mong magstay. Pinilit mong ayusin. Okay? And like, kumapit ka doon sa potensyal na baka naman magbago pa. Baka naman mahil pa ang sitwasyon. But then, napagod kang lumaban, sabi mo mukhang wala ng pag-asa ang pag-ibig na to. Ang tagal mong nagpasensya, nagmahal, umunawa, dear Ate Charo. But then, napagod ka. Meron kang mga iniisip na meron kang inisip in the past kung dapat bang i-confront yung pinaghihinalaan or nabalitaan mong third party here, isang babae sa trabaho na na-involve sa iyong emperor, sa iyong person. Pero parang inisip mo, para ano pa? Okay? Very strategic ang energy ng masculine. Very controlling, very manipulative. He knows his way around. He knows the weakness of the Empress. He knows the weakness of the third party, ang kanyang dama, whatever you call it. At minamanipulate niya ang sitwasyon for him to have the best of both worlds. Okay? The Empress at ang kanyang third party. But it feels like may nakausap na, I feel on both ha, dun sa baby mama, dun sa official partner, at yung na-involve na third party, parehong may nakakausap na like advisor, coach, or parang ate energy, no, na sinasabing, ay nako, wag kang maniwala dyan sa masculine na yan, bla bla bla, nandyan pa yan sa kanyang wife, sabi na o sa girlfriend, sabi naman doon sa ano, ay nako, wag kang maniwala kay masculine, alam mo pagka ganyang partner, ramdam ko, andyan pa rin siya sa kanyang third party. Okay? So may nag-a-advise doon sa dalawang feminine na wag basta-bastang magtiwala sa energy ng masculine na to. Because this masculine is being very strategic. Alam niya yung power niya eh. Alam niya kung paano paglaruan ng sitwasyon para walang bibitaw. Okay? He wants his victory. He wants his cake and eat it too. Gusto niyang magstay ang lahat. Okay? Kung may queen, may concubine, may dama, kung ano man ang tawag dyan. Gusto niyang i-keep lahat. But it feels like okay. Para dun sa baby mama, the official person,
kumapit ka because naniwala ka sa potential na maayos pa. Nagstay ka, pero nagdala ng maraming overthinking, consumption, because wala naman talagang nagbago. There's a masculine here. Okay, so the masculine in this connection right now, maraming minamanifest din tungkol sa kaperahan kabuhayan. At meron siyang iniisip about long-term goals. Of course, para dun sa masculine na to, dun sa toxic masculine here, ideal para sa kanya na i-keep ang official partner, ang baby mama, at yung third party na babae na na-involve sa kanya. Pero iniisip niya kung paano nga niya magagawa to na walang away. Eh di wow! Na wala daw gulo, okay? Na parang mag-meeting-meeting kayo mga babae dyan kung paano kayo hindi mag-aaway sa sobrang kapugian niya, okay, wag nyo daw siyang pagkaguluhan. Okay. The Page of Wands, communication about pera, it feels like kung may mga obligasyon na kailangan pag-usapan nyo na lang. But Aqua, I feel you're manifesting abundance. Especially sa side ng feminine, na parang sige kung ganyan si masculine, ayusin mo na lang ang kaperahan kabuhayan para, makatayo ka sa sarili mong paa para hindi ka umasa and eventually you can provide for yourself, especially kung may anak na involved. Meron kang hinihintay, Aqua, na magandang outcome. For some of you na may involved na divorce or annulment, parang hindi mo na nga, yan eh. Do syempre, kung makukuha mo to, thank you Lord. Pero kung hindi, I feel parang sinurrender mo na. And para sa'yo, basta may peace of mind, basta meron kang sarili mong pera para buhayin yung anak mo, okay ka na doon, kaysa tinotoxic ka ng lalaki na to, kaysa, alam yon, ang sakit sa ego na ginagago ka. No? Na parang, alam mong, nagsisinungaling sa'yo, pero ang sakit nung thoughts na wala kang magawa kasi hindi mo kayang buhayin yung anak mo. You know, that kind of energy. So it feels like for the feminine here, pinipilit niyang itaguyod ang kanyang financial stability kung paano man to para makadetach na siya sa masculine na very controlling and manipulative, very stingy, very I don't know kung anong tawag sa taon na to. But hindi ko alam kung kaano-ano niya ang taga-underworld. Okay, so, I feel na may bago na namang ine-entertain to masculine na to. Parang, ang style ng masculine na to kapag may nililigawan siya, he's very generous. Kaya nagugustuhan siya ng babae na the feminine sa simula, no, akala parang shit, ito na yung dream person ko, napaka-generous, napaka-bait, napaka-loving, napaka-thoughtful. And the moment na makuha na niya yung babae, no, doon na nagpapakilala ng totoong ugali, lalo na pag naanakan na niya. It's very toxic. Sabihin natin hindi ito para sa lahat. Pero may nakikita ako dito na parang at least may 4 or 3 ginajuggle tong lalaki na to. Hindi para sa lahat, Okay. May binabahay, may nilalande, merong mga past na binabalikan, kinakausap pa. I'm not saying like he's actively having like a passionate connection sa lahat. Pero parang may nililigawan, may nilalande, may chinachat, may past, may baby mama na hindi naman mabitiwan kasi may anak sila, may ex-wife, kung ano man. Magulo to, okay? But hindi para sa lahat. For some of you, like may na-involve lang na third party. Pero doon sa mga kasong malala, alam niyo na. Okay, let's see. So, the reason for the reading is lies, cheating, deception. May isang energy here na sinungaling pero ayaw niya ng gulo. Wag mo daw siyang awayin, ayaw daw niya ng drama, but this person is very dilulu na ayaw niya ng away, ayaw niya ng drama, pero siya ang nagdadala ng toxicity na nagbibreed ng kaguluhan sa relasyon na to. Okay? May dalang
Okay, kasinungalingan, trying to avoid conflict. Someone is feeling defeated kasi nahuli siya. Someone feels defeated kasi pinagchichismisan siya because of his manipulative ways. Eventually, no, parang ito na yung time na people are figuring out kung sino talaga yung toxic sa relasyon na to because this person is napaka alam mo yung parang may double life na mabait sa labas ng bahay, mabait sa ibang tao, but meron siyang paboritong isadista, you know that kind of energy. Meron siyang paboritong asarin, saktan, pagselosin, something like that. This person is so wounded na sinusubukan niyang to assert dominance because nakikita niya yung feminine na to be someone strong at alam niyang hindi niya deserve yung energy ng feminine na to kaya sinisira niya. Sinisira niya yung confidence ng feminine for him to feel powerful. Again, this is not for everyone. And because of that, recent past, it feels like nagkaroon ng mga pagtatalo because of the confusion na someone is just trying to ask for clarity but then someone becomes very aggressive and defensive. So parang kinailangan nyo ulit ng time away kasi parang hindi naman kayo nakakausap ng maayos. Prayers and manifestations. I don't know kung bakit hindi pa totally makat ang connection na to kung ganito naman ka-toxic. The masculine in this connection feels so like may internal conflict siya. Ano ba talaga gusto niya sa buhay? Sino bang pipiliin niya? Kaya ba niyang tumino? Or gusto niyang magstay doon sa magulong mundo na parang ginagawa niyang entertainment tong mga babae na to? Okay? Entertainment na parang natutuwa siya, na nagseselos, nagiging ego boost, na feeling niya pinag-aagawan siya, na feeling niya nakakatuwa yung ginagawa niya, you know. It's very toxic. May sapi ba to? Sorry. No. If nag-enjoy ka sa pain ng ibang tao, may sapi ka. Sa totoo lang. You need exorcism, brother. Okay. So, may nabalitaan ka na naman na hindi maganda feminine, pero parang the official feminine here ay hindi siya talaga makakawala doon sa tinik ng relasyon na to kasi parang may kasal or may batang involved or it could be financially dependent doon sa abusive person. Aware si masculine na nagdadala siya ng disagreement sa relasyon na to, pero parang wala siyang pakialam. Sociopath. May habit din tong toxic masculine na to. Ayoko ng defensive hindi to para sa lahat. Ayoko na namang mag-PPM kayo ng mabait, hindi ako ganyan, grabe kang mag-reading, okay? Pag hindi nag-resonate, wag mong ipilit, okay? Baka 3 tao lang kausap ko dito, okay? So, may chismis on how toxic this masculine is. At meron ding pattern tong masculine na to kapag tinatry siyang kausapin ng feminine or the feminine na involved dito, very defensive at ang galing mang-gaslight, ang galing like mag-love bomb, and then alam mo yun, ang sadista ng energy, ila-love bomb, pag na-in-love yung babae, i-hurt na naman niya. I don't know how wounded this masculine is. Baka ito yung kinalakihan niya, kaya ganito siya. Or baka nagkaroon siya ng isang nanay na sobrang martir, na nag-e-expect siya na nanay nga niya nagawa to, bakit hindi to magawa ng kanyang current person? You know? So may doubts ang feminine sa connection na to. Kung sinungaling pa rin si masculine, the answer is yes. Hindi magpapatalo ang lalaki na to. Kahit mali siya, tama pa rin siya. Magaling mang-gaslight. Warning. For some of you na gusto pang bumalik at bigyan ng chance,
I-observe na mabuti. Okay? Parang doktor. I-observe po natin. Okay. Observe mo kung mapagkakatiwalaan siya. Because for most of the masculines here, hindi naman ganun kasi kadaling magbago. Hindi ganun kadaling ayusin ang ugali at this person is fighting his own demons. There is a feminine here na kumakapit because financially hindi niya kayang tumayo. Pero kung ikaw kaya mo namang kumalas, you save yourself ngayon pa lang bago gumuho yung mental health mo sa taon na to, sa masculine na to. Maraming pinaglalabanan or this masculine is fighting his own demons. At kung kakapit kamay ka sa masculine na to while he's fighting his demons, makakalmot ka ni Satanas. Lumayo-layo ka. But choice mo to. Choice mo to. I don't know why I'm sensing a very dark energy of a masculine here. Very wounded siya. Very confused. Very confused. Ano bang gusto niya? This masculine also is very insecure na kailangan niya ng like maraming validation for him to feel good about himself. At ang hindi ko gusto dito, aware siya na may sinasaktan siya. But at some point, he finds that pleasure na parang ego boost na feeling niya pinag-aagawan siya. At feeling niya napaka-importanteng tao niya na maraming nag-aaway at pinag-aagawan kung sino ang pipiliin niya. That's really, really toxic. And that needs immediate exorcism. I don't know. It could be sobrang pang-konte lang to ha. But binabasa ko lang kung anong nakita ko. I don't know whose energy I'm getting here, but you know, siguro feminine, kung sino man, kung para kanino man nagre-resonate to, this is really your wake-up call na even if you don't feel financially okay na umalis, at least gumawa ka na ng mga paraan para makakawala sa taon na to. I don't think na magbabago siya anytime soon. At ma-hurt ka pa rin to. Nag-i-ego boost lang tong lalaki na to. But something's really dark about this person is that natutuwa siya kapag feeling niya pinag-aagawan siya. Because this masculine feels yung importansya niya. Because akala niya pinag-aagawan siya, pero ano? Ba't kung ako sa'yo, bitiwan mo to? Masira mental health mo dito. Hopefully, hindi ka nahawahan ng sakit ng lalaking na to. Hopefully. Pero may nakikita ako na baka mahawa to ng kung anumang sakit, saka explore niya ng bagay-bagay kung saan-saan. Okay? You take care of yourself, feminine, okay? Again, hindi to para sa lahat. It feels like this is just for a little population of the Aquarian community. And also, kung may makuha ka man, baka 50% or whatever. But kung kanino man magre-resonate to, I hope tumagos sa puso mo ito kasi parang this is like super red flag and warning para sa'yo to save yourself hanggat hindi ka pa naman ganon kalugmok sa sitwasyon na to. Bangon, okay? One baby step at a time because may nararamdaman kung hindi ganon kadaling umalis. Okidoki. I don't know kaninong energy to ha. Ang bigat. Okay, well, that will be the Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. See you again in a few days for your bonus reading, and PM me, send me a message for your personal reading. Sasagot ako. Most of the time kasi nasa scheduled readings tayo, kaya hindi lang ako makasagot agad. But be patient na sasagot ako basta free ako, okay? Kailangan din natin syempre ng pahinga, and kailangan din nating mag-cleanse, mag-meditate, kung ano man. But sasagot ako agad, basta free na ako. And yun, PM for your personal reading. Bye-bye, Aquarians. You heal.